are 15M. We are 15M. Sir John, tell me about IM15M. Para matingnan ko ng ating mga ang IM15M ay isang kilusan na kumbaga bigla na lang namin naisip na walang nagtulak kundi sarili namin para muling buhayin o pukawin yung mga kapatid natin nasa Kilusang Rosas na nakasama namin ng 2022 na ang end goal po namin ay ibuhos ang suporta nito sa kandidatura ni Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kailan po ito nabuo, sir? Ngayon po, itong araw na ito. Kaya po kami nagsama-sama ngayon. Pinag-uusapan, pero si Sir John ngayon lang kami nagkikita ulit. Sir, paano po kayo nakakasiguro na itong 15M ay buo pa rin po until now? Sabi po namin, ang tanong ko nga po sa mga kasama ko nung sinisimulan namin isipin ito, ano po ang dahilan ng 15 million na bumoto kay VP Leni, at least na sinamahan ni Kiko Pangilinan at ni Senator Bam para hindi nila iboto itong dalawang ito bilang senador? Bigyan niyo po ako ng dahilan para sabihin natin hindi boboto nitong 15 million yung mga kasamahan ni VP Leni. Wala po kaming makitang dahilan eh. Ano po? Wala pong dahilan para hindi nila iboto. At marami silang dahilan para hindi iboto yung mga walang kwentang tumatakbong senador. Sir, can you give us a reason bakit po dalawa lang po ang inyong ini-endorso, si dating Senador Bam Aquino at dating Senador Kiko Pangilinan? Yung unang-una, itong si Senator Bam at Senator Kiko, yung napakalapit nung kanilang mga programa, kanilang mga advokasya, at yung kanilang karanasan bilang senador doon sa embodiment, yung collective aspiration ng Pink Movement. At ganun din si VP Leni. So agad-agad, very easy para sa amin, like sa akin, napakagandang ideya, bagamat spontaneo itong IM15 million. Simple-simple lang, nagtatanong yung kami kasi sanay kami sa ground, yung Leni tayong sa mga political officers kami, nagtatanong talaga yung network na mga Pink Movement sa syudad, sa probinsya, andyan pa sila mga kabataan. Nakikita nila yung espasyo na kinakailangan kumilos collectively itong 15 million ito. At ayun na nga, makapagbigay ng pagbabago, makapagpanalo ng mga senador. Ngayon, sabi nga natin kanina, ang importante, mapakilos natin collectively itong ganitong kalawak na puwersa. Kung iyan man ay magtutungo doon sa pagsuporta ng lahat ng mga naniniwala at nag-advokasya doon sa pangarap ng Pink Movement, so be it, no? Kaya handa, hindi lang si Bam at saka si Kiko, kundi lahat ng tumutugma na umaayon doon sa advokasya ng Pink ay dapat masuportahan. Sir, for clarification, meron pa ba kayong idadagdag bukod sa dalawang ito? May nag-uusap-usap na ba kayo para may additional man lang na makompleto yung 12? Ay, hindi po namin kayang kumpleto yung 12 dahil walang 12 matitinong senador na tumatakbo. Sad to say. Pero kung meron pa pong idadagdag, pag-uusapan po namin. Sabi namin kanina, meron pang mga ilan. Ang problema nasa laylayan. Okay naman po tulungan, pero ngayon andito muna kami sa dalawang to. Yun po. Of course, you're supporting Bam Aquino and Kiko for a reason. Pero aside from dahil ng mga previous panunungkulan nila, tinutulungan nila yung education and agriculture, may ina-expect pa po ba kayo sa kanila na gusto ninyong tutukan nila, dalawa, sa pag-upo nila sa Senate sa mga susunod na taon? If mananalo po sila. Tingin ko, syempre number one, good governance, no?
Pero sana maka-create pa rin sila ng laws tungkol sa climate change particularly. Siguro agriculture pasok na yan, no? Pero matulungan talaga yung laylayan, mga nasa laylayan. Talagang kasi nandun talaga yung sitwasyon natin ngayon. Hirap na hirap talaga ang mga Pilipino ngayon. Sir Elmer, alam natin na si Bam Aquino at si Senator Laila de Lima, close yan, dalawa na yan. Diba? Sa Senado nagkasama sila. Eh kayo ang in-endorse yung dalawang tao lang. Sakali, i-endorse ni Leni Robredo si Laila de Lima at iba pa, tanggap niyo pa ba mapasama sa grupo ng 15 million? Ba, hindi po malabong alangan po yung ang pinuno. Pag nagsalita ang pinuno, di po ba? Susunod po kami. Ang talagang magiging, sabi ko nga kanina, ang tricky, kung party list po kasi, hindi lang isa. Kaya maganda pong makausap si VP Leni kung sakaling gawin niya. Maganda pong siguro tutulong kaming hatiin yung puwersa. Doon sa mga karapat-dapat. Kasi pwede naman pong hatiin, 300,000 lang, may congressman ka na. Hindi po pwedeng lahat dahil sayang lang yung boto. Hindi po ba? Wala kayong dalang local. Wala po. So, talaga. Opo. Sir, last election, presidential election, alam naman natin na mahirap yung panghahawi sa mga Pilipino kasi nga mababa yung election knowledge ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa baba. Meron po ba kayong strategy kung paano nyo pa mas makahamig yung mga Pilipino or madagdagan yung 15M na bumoto kay former VP Leni para iboto rin si Sen Bam and Sen Aquino? Mabilis lang ako. Yun po yung sabi namin yung 15M sa sinabi na namin. Una pa, puhunan lang po yan. No? Puhunan. Hindi po yan magkakasya. Kukumbinsihin namin na ng 15 million sa sarili namin, kumabot pa sa labas. Kumbaga, makonsolida namin ito, maalala nila. At may panukat po kami. Natutuwa nga po kami sa online ngayon. Isang pakawala lang, meron ng agad ganyan. So ito hindi, pag po nanawagan kami, siguro po sa December 15, baka hindi po masamang magkaroon ng unang pink eyeball uli. Christmas party, mag-exchange gift kami. Di po ba? Baka po magandang simulan yun. At pag mararamdaman natin, kung dumadami talaga yan, hindi po malayo na ma-encourage sila na umabot din sa mga hindi kasama. Kami, hanggat maaari, lahat ng forma ng pangangampanya gagawin namin ayon sa aming resources, ayon sa mga support na makuha namin, ayon din sa pagkilos na iba pa, gagawin namin. Sir, yung Filipino community sa ibang bansa, ano bang plano natin dito kung halimbawa sila ay makikipag-coordinate sa inyo para makiisa? Siguro ituloy nila yung organizing nila kasi independently nakakapag-organize sila in support. Parang spontanyo nga na lahat may kanya-kanyang pangalan na ang direksyon pagsuporta sa gusto nating kandidato. Anyone po kung sino yung pwedeng lapitan kung halimbawa gusto nila makiisa. Meron po, open po sa amin, mga leaders na to. Meron po naman directory. May Facebook po kami, magkakaroon, and then i-announce po namin doon. Anyone from us, pwede pong kontakin. Cebu ka, mapa Mindanao, mapa Northern Luzon, kung anong sektor, pwede po na abutin. Hindi po kailangan dumaan sa, wala pong ganun. Dahil nga, may kanya-kanyang grupo, may kanya-kanyang diskarte. Ako po, ito, magbabakasyon ako sa December. Ipunta ako ng Hong Kong, magdadala akong sticker. Nananawagan na ako doon. Sir, basic tools ngayon for public information campaign or political strategies is social media, of course. Pero, of course, kailangan nyo rin po mag-travel. Meron na bang for campaign, meron na bang mga supporters na nag-commit po sa inyo? Wala pa po so far. Mag-start po, hopefully, si Nick, yung aming kaibigan, marami naging kaibigan nung nag-decision siya mag-Leni. Ang dami pong lumapit sa kanya.
ay umaasa kami na yung mga may kakayanan tumulong sa ibang paraan tulad ng mga bagay niyan. Importante po yan, hindi natin maiwasan. Kailangan namin gumalaw and that would be very much welcome na po na kung may tutulong silang resources, material man o kung ano man. Okay. Sir, mayroon po kayong gustong sabihin sa 15 million na bumoto kay VP Leni noon to support Bam Aquino and Kiko? Nasa inyo po ang pagkakataon. Panawagan po. Sige, unahan ko na po. Katulad ng sinabi namin, meron na po tayong nasimulang puwersa. Puhunan po natin yung pagkakaisa natin ng 2022. Pinakamaliit po, kung susundin natin ang sinasabi ng 15 million lang tayo. Malaking bilang na po yan, sapat po yan para ipanalo ang dalawa, at kung tayo ay aabot pa sa labas, mabibigyan natin ng mas mataas na ranggo itong dalawang ito. Hindi po, alam namin na ang pinagsamahan natin ay higit pa kay VP Leni. Ito ay ang pagmamahal natin sa bayan. Pakita po natin yan sa pagkakataong ito.